Ang teorya ni Dumeng tungkol sa kung paano nagsimula ang kalawakan. Marahil ay natanong nyo na rin sa isip nyo ang mga katagang ito. Sa tagal ko nang nabubuhay sa mundo, marami na akong teoryang narinig. Minsan naisip ko na marahil nga totoo ang mga teorya nila dahil meron silang mataas na pinag-aralan at nakakuha ng mga titulo na nakakabit sa kani-kanilang mga pangalan. Pero bakit minsan kahit magkapareho pa ang mga titulo nila ay hindi naman sila magkatulad ng teorya? Ibig sabihin merong mali sa kanila o baka naman pareho silang hindi tama. Kaya minabuti kong bumuo ng sarili kong pag-aanalitika sa mga bagay-bagay na ito, at nabuo sa isip ko na tama siguro ang teorya ng Big Bang. Sa aking pananaw sa una, meron lamang oras at kadiliman ang tumatakbo sa espasyo ng kalawakan. Dahil walang presensya ng ilaw ay nagkakaroon ng hindi masukat na sobrang lamig na temperatura. Dahil sa lamig ay nagkaroon ng espasyo ng isang masa na hindi matukoy na elemento. At ang masa na iyon ay lumaki ng lumaki. At hindi naglaon sa kaloob-looban ng masa ay namuo ang mainit na temperatura. Hanggang sa sobrang init ay nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog, na nagbigay ilaw sa walang hanggang espasyo ng kalawakan. At sa palagay ko, hindi lang iisa ang pagsabog na yun, kundi, madami sa iba't ibang dako ng universo. At dahilan ng pagsabog na iyon ay nabuo ang mga iba't ibang uri ng elemento na yung iba ay makikita natin sa Table of Elements. Pero sa tingin ko ay marami pa rin sa buong kalawakan ang hindi pa natutuklasan. Kung ang ibang elemento ay hindi pa natutuklasan, sa palagay nyo ano kaya ang katangian nga mga elemento na yun? Meron kayang elemento na pwede gawing baterya na kusang nagcha-charge at hindi na nalolobat? O di kaya, meron kayang elemento na kaya kang paliparin sa ere, o kaya kang gawing hindi nakikita? At higit sa lahat, meron kayang elemento na kaya kang gawing immortal? Sa palagay nyo, sa sobrang lawak ng universo na halos wala ng katapusan. At hindi mabilang na bituin na merong solar system ay naiisip ko talaga na posibleng merong elemento sa lahat ng nabanggit. At isa pa, sa dinami-dami ng solar system na nabuo sa isang galaxy at buong kalawakan ay napaka-imposible na hindi magkakaroon ng buhay sa labas ng ating mundo. Base sa mga natuklasan ng mga sayantipiko ay napakadami ng solar system na mas matanda pa kaysa sa ating solar system na araw. Malamang ang planetang buhay doon ay mas sobrang advanced na ang kanilang teknolohiya.